kinabuhi na gud ang nakalas tungod sa ilahang greed, tungod sa ilahang personal interest. Grave siya nga sala ngadto sa katawhan. Halos 200 katao na ang naiulat na namatay sa pananalasa ng Bagyong Tino sa bansa. Karamihan ng mga nasawi ay mula sa Cebu Province. 100,000 Pilipino rin ang naapektuhan sa Kabisayaan at ilang bahagi ng Luzon at Mindanao. Nailantad sa iba't ibang rehiyon ang mga anomalya sa flood control projects sa kasagsagan ng bagyo. Higit 26 billion pesos ang ginastos ng gobyerno para sa 414 na flood control projects sa Cebu Province mula 2022. Inilantad din ni ACT Teachers Representative Antonio Tino na dinagdagan pa ito ng 8.43 billion mula sa unprogrammed appropriations noong 2023 to 2024. Wala na higot lang sa mga flood control projects ang issue sa corruption, kundi naasiya sa nagkalain-lain nga mga institusyon sa atong panggobyerno. Kailangan yun na ma-question, kailangan na naagyoy ma-hold accountable gikan nila sa kaning mga panghitabo tungod kay grabe gud ang iyahang himong epekto kumbaga ngadto sa katawhan. Bukod sa flood control projects, kinundina rin ng mga residente ang patuloy na pagsira sa kabudukan ng Cebu dahil sa quarrying at pagtatayo ng mga private property development projects. Isa rin ang Cebu sa may pinakamaraming reclamation projects sa Visayas. Maoy isa sa mga nagpa-exacerbate sa effects sa typhoon. Luag kaayo sila ba kung mga private na nga mga institution, private nga mga companies ang magtukod og ingon-ani nga mga proyekto sa mga commercial buildings, subdivision, daplin sa mga sapa nung ilibya sila ang musuffer sa consequences sa ilang ipambuhat. Puti ang mga tao mismo. Bahagi ang Alivio Network Cebu, isang disaster response group sa mga naglunsad ng relief operations matapos ang pananalasa ng Bagyong Tino. Para sa kanila, malaking bahagi ng disaster risk reduction and management ang paghamon sa gobyerno na tumigil sa pagtangkilik sa interes ng malalaking korporasyon at negosyante. Panawagan yun sa katawhan karon una hustisya para sa tanang mga biktima, mga tao diri sa Visayas region. Konkretong tinuuray nga plano para sa rehabilitation o recovery o paningilgyud o accountability gikan sa ato ang lokal o mga national nga kagamhanan para dili na musamot pa ang sitwasyon nga daghan na pug kinabuhi ang mga makalas. Tuloy-tuloy na naglulunsad ng relief operations ang mga grupo upang makaagapay sa mga sinalanta ng Bagyong Tino, maaaring magbigay ng tulong sa mga sumusunod. Kinisi Ken Cabo, gikan sa Anino Productions, nagasibya para sa Alab.